Meron pong isang malaking pasabog ngayon, itong si Tulfo, tungkol po dito kay Baste Duterte. Naku, ano kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Yo guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, mga sangkay, hindi po matapos-tapos, no? I-call out po natin itong si Baste, sumipot sa linggo. Kasi ang pagkakaalam po natin, pumunta man si Baste o hindi, tuloy po ang boxing sa venue. Pupunta po si Torre. Ngayon mga sangkay, mayroon pong pasabog itong si Tulfo. Nako, magugulat kayo dito mga sangkay. Parang part 2 po ito sa nauna nating vlog. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, okay? Tayo po ay 1.53 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang, no? Sa palawak ng mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na. Pag-usapan po natin. Masyado pong mainit ito ngayon eh. Ngayon kasi, may nag-post. Ito. Yan. Si Ramon Tulfo, kung saan isiniwalat niya dito, mga sangkay, ang malaking katotohanan tungkol po kay Baste. Naku, yari. Sabi dito ni Tulfo, Baste, nakakahiya ka. Paano ba mabanggitin to? Yung may buwelo talaga. Baste, nakakahiya ka. You brought shame to the Visayans of Mindanao that have produced the Ilaga. A hastily organized Ilonggo group that bravely fought the Moro rebels in 1970s. Yan na ha. Kung sa bagay, sabi po niya mga sangkay, ang iyong hinamon ay Ilonggo na taga Mindanao din. Ilonggo na taga Mindanao po yun. Si General Torre. Pareho kayong Bisaya, pero umatras ka. Kahit ikaw pa ang naghamon. Oh. Yun ang sinasabi po natin. Diyos mio marimar. Di ba mga sangkay? Umatras ka kahit ikaw ang naghamon. Ngayon dito isiniwalat ni Ramon Tulfo kung ano ang kultura talaga ng mga taga Mindanao. At isama rin na lamang po natin ang mga taga Mindanao. Culture po talaga nila ang hindi umaatras sa anumang challenge. Sabi po dito mga sangkay, kahit anong challenge yan, kahit anong pagsubok, tatayo yan. Hindi po yan aatras. Lalong-lalo na kung ikaw ay may tattoo. Diba? Mayroon po si Baste. Ayan po. Yun po yung mga sangkay, yun po yung mga tunay na matapang sa Mindanao. And mostly naman mga sangkay, no? Mga taga Mindanao ay talagang matatapang. Maliban po dito kay Baste. Ewan ko anong nangyari. Siguro, ang tingin ko lang dito, nagkaroon po ng time para mag-background check itong si Baste Duterte. Nung makita niya doon, mga sangkay, siguro lang. Kasi di ba hindi po siya nagparamdam nung naghamon siya kay Torre, tapos challenge accepted. Hindi po siya nagparamdam. Halos isang araw. Then, biglang may lumabas na video. Ayun na. May kondisyon na po siya. Tapos, pinapalabas pa po niya doon na parang si Torre pa ang nagamon. Hindi po si Torre ang nagamon. Siya po ang nagamon, si Baste. O, ngayon, mga sangkay. Anong nangyari? Naghamon, tapos aatras. Kaduwa ganyan. Hindi po yan yung ganyang culture ay hindi po pwede sa mga taga Mindanao.
yung tribal culture ng Mindanaoans ay hindi po ganyan. Alam nyo, dapat nga, since taga Mindanao ka, wala kang kondisyon. O sige, fight kung fight. Sa linggo na. Challenge accepted. Anong nangyari? Duwag po talaga no? Ito nga, mga sanggay, basahin po natin. Early life and education, Nicholas Torre III was born on March 11, 1970 in Hulo, Sulu. Grabe, no? Mindanao. At lumaki doon po sa Coronadal, South Cotabato. His father, Rodolfo Dolping Mularto Torre, was a master sergeant of the Philippine Constabulary, while his mother, Julia Deloso, was a teacher. Ang kanyang parents, mga sangkay, originally from Iloilo. His father was from Tigbawan, while his mother was from Dumangas. He is the eldest of 5 children and the only one to grow up to become a police officer. So itong taong to, mga sangkay, hindi po ito basta-basta. Yan po, kung babasahin po natin dito, malayong-malayo po ito. Kay Baste, ito, very professional, oh. Tingnan po ninyo, mga sangkay. Kung sino siya. Ayan, oh. A beneficiary of a scholarship program by the Department of Science and Technology, Torre was entered the Mapua Institute of Technology, Electronics, and Communications Engineering program to accomplish the 72. Ito yung background ni Torre, mga sangkay, kung sino po talaga siya. Mababasa po natin na very professional. Pero pinagbigyan si Baste. Kasi naghamon eh. Diba naghamon si Baste? O ngayon, nasaan si Baste? Natakot siguro nung malaman niya, mga sangkay, na, expert pala sa pakikipag-boxing itong si Torre. Huwag na. Ayoko na. Magrarason na lang ako. Tapos yung rason pa niya, mga sangkay, alam po niya na hindi mangyayari. Yung kanyang kondisyon, alam po niya na imposible mangyari. Mautak, mga sangkay. Pero duwag. Mautak na duwag. Kasi, ganito lang yan. Ang tunay na Mindanaoan, kahit pudiado yan, matapang yan. Hindi aatras sa laban yan. Manalo, matalo, papalag yan. Maliban po kay Baste. Duwag. Ang bihira, naglatag ng kondisyon. Si Torre nga na, mas matanda sa kanya, hindi naglatag ng kondisyon eh. Sabi ng mga bugok na hindi po naiintindihan yung about sa charity. Si Torre kasi may kondisyon sa charity. Hindi po yung kondisyon. Ang kondisyon, kung ikaw ay may hinihiling para lang mangyari ang gusto mo. O, diba? Halimbawa, yung ginawa ni Baste, ang hiling ko, sige, magpa-test lahat ng mga government officials mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Di ba may saltik? Mangyayari ba yan? Mangyayari lang yan unless, sige, anuhin natin yung constitution natin. Magkaroon ng constitutional reform at gawin nating batas to na magpa-test lahat mula po sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Si Torre, ang charity, mga sangkay, na sinasabi ni Torre, hindi po kondisyon. Ito po ay pagpapalawak lamang ng kanilang event. Yung boxing. Kailan naging kondisyon ang charity? Anak ng tokwa. Pinaganda pa nga po ni Torre yung laban nila eh. Pinalawak pa eh. Makakatulong sila. 'Di ba? Sa mga nasa lanta. Makakatulong sila sa mga nabagyo. Wala eh. Walang bayag eh. Mahina po talaga. Ito, sabi ng mga nagko-comment, Baste is a big joke. Ang bihira talaga. What can you expect from a Duterte, sir? Di pa raw tuli, sermon, kaya atras muna.
Ay, nako po, mga sangkay. Talawan, si Baste. Ito yung mga Bisaya. Nagsasalita. Diba? Talawan. Talawan po talaga. Yun po talaga yung tamang term. Talawan. Duwag, kumbaga sa Tagalog. Oh, ngayon, Baste, kung makikinig ka ngayon, kung totoo ang matapang, harap ka sa linggo. Huwag mong ipahiya yung mga Mindanawans. Nakakahiya ka eh. Maghahamon ka, tapos ikaw pala aatras at maglalatag pa ng kondisyones. Why? Panay kahamon eh, ang problema sa iyo eh. Umuusok yung bibig mo sa camera. Pero pagdating sa personal, hindi mo kaya. Ang kinakaya-kaya nyo lang kasi yung mga mahihina. Yung mga walang laban, 'di ba? Yung mga katulad natin na mga walang laban. Pero yung may nakakatapat kayo, na kapwa ninyo nasa kapangyarihan, dinadaga kayo. 'Di ba? Dinadaga. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pasabog ni Ramon Tulfo na kinahihiya o nakakahiya daw po si Baste sa Visayans of Mindanao? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.